No. Yun. Uy! Ang galing mo, bro. Bro, wala akong masabi. Ang galing! Ako din sa susunod. Abangan ninyo ang Holy Week. Dito ako magpalansang sa krus sa Bulacan. Pero huwag naman matagal. Ang ilan si Tirso Cruz III na may parehong pangalan sa kanilang pamilya. Pangatlo, bro. Mali, bro. Paano naging mali, bro? Ano bang nickname ni Tirso? Pip, bro. O, di ba? Panglima siya. Mukhang talo na ako dito sa butuhan. Hindi, ganito na lang. Yung hindi natawag dito ng dalawa, dito na kayo sa akin. Kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Matapos akusahan noon ni Yusek Claire Castro si VP Sara ng fake news, sa wakas lumabas na ang opisyal na ulat ng Los Angeles County Coroner na ang ikinamatay ni Paulo Tantoco na isa sa mga entourage ni Lisa Martin. Secretary, okay. Tapos na po yung tanungan natin kanina. Yun. Ano ang mga videos na ito na magkakita? Oplok. Na ganin mamatay nga pulis, ang biyudam at pagmanila. At nga to mag-process sa pension o death benefits. Pagabot nga to, o batanon pa ang biyuda, pag uli na to sa ila, wa ng kwarta, hurot na, buntis pa, kay kabit ng pulis. Ay, putlan ta mag-utin. Alright, welcome back to my channel! How is your life mga guys? At eto na nga, si Claire Castro. Nako, maliwanag pa sa sikat ang araw ang kasinungalingan nitong gobyernong bangag. Di ba? Grabe ang announcement ni Castro. Itong clearing na spokesperson. Sinasabi niya nung panahon, nung press con, na talagang fake news. Eh ngayon, eto na. Hindi ba malaking sampal ito sa inyong mga sinungaling dyan? Nako. Ito ang headlines mga guys, itong kagtangkong ko na pagkamatay doon. Talagang nilabas na dyan sa balita. Ang problema lang dito sa mainstream, parang tikom pa rin ang bibig. Tapos, ang pinupunto rin itong mga hinayupak, itong mga vlogger na sinasabihan ang fake news. Sino ang fake news ngayon? So, palpal kayong lahat, pati kayong mainstream. Dito, sa issue sa pagiging addictus benedictus itong si Satanas Marcos. Kinarma ka na, bungit. Addictus itong si Satanas, no? Grabe. First Lady, nakakahiya ka. Manawagan tayo kay Trump. Kumusta? Sana pa-drug test niyo po itong si Satanas dyan. Fair political test. Ako po, yan na po. Iiyak na din si Claire Castro. At ang nakakatawa dito kay Castro mga guys, nung press con kanina, biglang wala na si Eden Santos. Yun pa naman sana ang inabangan natin. Siguradong itatanong to ni Eden Santos itong issue na ito. Tapos biglang hindi nila pinapasok. Wala na si Eden Santos mga guys. Ano na Claire? Magtatago ka na ngayon. Dahil ikaw ang reyna ng fake news, hayop ka. Binabastos mo pa ngayon si Kathy Digong. Sinasabihan pa niya mga guys na mag-exercise na lang daw, di ba? Na talagang pumalag si Senator Bato. Sabi niya, itong pinakabastos na babae. Matanda na yung tao, nakakulong na nga. Payat na nga. Kangkatsawan mo pa ng ganyan. Hindi ka ba Pilipino, hayop ka? Di ba? Ito si Tatay Digong nagsilbi sa taong bayan ng almost 30 years or 26 years. Yan sa gobyerno at minahal ng husto ng taong bayan tapos babastusin mo lang. Diba? Ngayon, ito ang karma sa inyo. Sa inyong mga fake news dyan, yung pangmumuano nyo. Diba? Konfirmado mga guys na addictus benedictus itong sinayupak na First Lady ng Pilipinas. Naku po. Alright, patuloy tayo mga guys. Special shout out tayo dito kay Ma'am Aday. Ma'am Aday, ito si Tatay Digong.
Joke lang po ito. Alam mo, patawa naman kayo dyan. And shoutout dito kay Ma'am Asma sa Kuwait, at saka itong si Arlina Sulok, si Ma'am Ima Asotilia, si Dulce Amores, si Rodina Inglert, si Raven May, si Patricia Hall, si Joanna Rubino, at saka si Alona Agpasa, si Elfie Madara, and si Billy Choi. Shoutout sa inyo lahat dyan. Maraming salamat po na din palaging panonood kay Little Digong. Kaya patuloy na tayo. Handa na ba kayo? Alright, Tatay Diggs, pasok! Po, during the first interpellation, nabanggit ninyo na kayo mismo ay nagugulat na sa dami ng pinatay at inutusan yung pumatay, pero wala pang kaso laban sa inyo. Bakit po kaya ganun, Mr. Former President? Ewan ko, sir. Ikaw lang makasagot niyan. If you have the evidence, go ahead and file the case. Wala akong problema. I can rot in prison for my country. Yan. I am not a Filipino for nothing. Paski ganito lang kami kapobre, do not with our dignity. Sabi nila, si Duterte is not a statesman. He behaves like a hoodlum. Tama ka. At ngayon mo lang nalaman. Kung may mga bagagandang naghintay dyan sa labas, buksan ko yung pinto ng kwarto ko. At marami akong gustong sabihin o tanungin. Yung mga adik dito ba, patay na lahat? What the hell is happening? Kala ko wak-wak ang itsura. Trap na 18 million bumbero. Anong klaseng apoy ang patayin mo? First class na apoy? Wala akong naalaala na may ginawa akong kasalanan. Marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba. O maybe lahat. But I did it for my country. Sana kami nag-usap ni Tatay Digong. Ang sabi niya talaga sa akin, ang pinakamalaking pagkakamali ko sa aking buhay ay yung iniwan ko si Elisa. Sa'yo, plugin ng Angel Amante. Angel Duterte na nangyari. Nabanhaw among gugma pagkamaldita na kung sa dito mis kamadbaran na siya imbitasyon nga manlakaw tayo na dili ko uli kong Davao. Initon suko gisumbag ko ano din sa kutok-kutok. Bawa ano ito tanaw ko mga pulis sa mga tao. Natumba ko nga na puruhan ba? May gani kay nakagunit ko sa bumper sa pickup. Wag ko sirko. Pero sige lang kay Gugmaman. O, deka ba ko? May gugma? Ano na nga buntes malagay mo? Hindi ko kaya ang German. Ngayon. Dito lang ako sa taga Bulacan. Taga Valenzuela. Mas medyo mabuhay ako dito. Isa, papatayin talaga. Granddaughter ako na. Sinabi ko talaga sa ako consul ng Japanese consul. If you take away my granddaughter from my custody, I will die. I will die. Sabi ko talaga. Inimbita ko si Senator Amy Marcos kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas.
Diba? Kaya dala-dala ko yan siya. Kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Government ngayon is not based on merit, but tingnan nyo anong nangyari. You have a chief PNP na 3 ranggo ang tinalunan para maging chief PNP. It's because this is not merit-based promotion. Pabor-pabor-based promotion eh. Diba? Tingin dito. Kailangan ko ng Boy Scout. Kailangan ko ng sundalo. Piloto. Kasi marami na akong eroplano, wala akong piloto. Marami akong barko sa Navy, wala namang mag-Navy. Kaya kayo ang inasahan ko. Ready kayo? Ay sagot, anak na. Ready ba kayo magsundalo? Ready kayo mag-ROTC, ha? Oo. Sinong gusto mag-PMA? Philippine Military Academy. On the clamor of our citizens for timely issuance of Philippine passports, the government shall work towards amendment of the 1996 passport law to lengthen the validity of the passport from the current 5 years to 10 years. Sabi ko, make use of the computer. I do not want to see people lining up under the heat of the sun. I do not want people lining up under the rain na mga grado. Ilang taon mong isinakripisyo, kapayapaan, kaunlaran para sa Pilipino. Ngunit ngayon'y dinadala sa dayuhan. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Alam niyo, I do not know if you still believe in me. Nakatingin ako sa inyo, dapat pag nakita tayo doon sa ating bayan, kaya lang sa sitwasyon natin ngayon, kailangan talaga punta tayo sa ibang bayan maghanap buhay. Pero sa akin, the fact that malayo kayo sa pamilya ninyo, gamba ko yung lungkot at alam ko yan kasi ganoon rin ako noon. Kaya OFW, nakikinig ako, OFW, mabuhay kayong lahat. Sa bawat sigaw, pangalan mo'y buhay pa. Hindi ka susukuan ng bayan. Ipaglalaban ka ng sambayanan. Hindi ka nag-isa, Tatay Digong. Ang pagmamahal ng bayan ay di matutunaw. Kahit anong unos, kahit anong pagsubok. Yan, palakpakan tayo dyan kay Tatay Digong. Sinadya ko po yan kasi yan po ang last na appearance si Tatay Digong, mga guys. Last na nakita siya ng taong bayan at talagang bukang bibig niya itong OFW. Shoutout sa inyo lahat yan, mga OFW. No? Pagpatuloy natin, pagdasal si Tatay Digong sa kanyang health dyan.
na sana makarecover po talaga siya. Sana makarecover, kahit kunti makarecover at makauwi ng Pilipinas at masilayan natin muli si Tatay Digong. Yeah. Let's just keep moving forward, mga guys. Maraming salamat sa inyong panonood at saka maraming salamat sa inyong mga dasal din. Tayo po ay alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Alright, thank you for watching and God bless you all.